Salamat po, Sister Robina. At kaya Welcome naman po po. ay ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip sa pakikinig po ng salita ng Diyos sa ating day 19 ng 21 days prayer and fasting. At ito po ay pangungunahan ng ating kapatid, our head ng iCare Ministry. Walang iba po kundi ang ating smart and beautiful Ate Fed Marquez. Good morning po, Ate Fed. Good morning po, Yeah. Ate. Pagka nagsasabi ng hindi totoo. Ay, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang ating topic ngayon sa umagang ito, yung the secret of being led by the Holy Spirit. At ito po ay matatagpuan natin sa Romans 8:14. Nasabi po doon, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat. Patuloy nga po na samahan mo kami, Banal Santo Espiritu, sa pag-aaral namin sa umagang ito. Anoint my lips, Panginoon, ang masabi ko pa ay naaayon lamang sa iyong nais at patuloy nga po, bigyan mo kami ng kaunawaan sa lahat na ito. Ang papuri pa, salamat ay siya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda po ng ating topic ngayong umaga. Ano po? Sabi niya, the secret of being led. Sabi yung sikreto kung paano tayo pangunahan ng banal na espiritu. Dahil nga po sinabi doon sa Romans na ang lahat ng pinapatubayan ng espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakasarap pong mapakinggan yun na tayo po yung mga anak ng Diyos. At patuloy nga na wag lang po tayo talagang manahimik, kundi talagang patuloy na naisin natin ang pangunguna ng Banal na Santong Espiritu. Sabi po dun sa next slide, Jesus Christ modeled the best version of a spirit-filled life, and He invites us to imitate Him in the way that we live. Alam naman po natin talaga na ating Panginoong Hesukristo ay siyang tunay na the best na model. Dapat natin makikita kung paano yung napupuspos siya talaga, yung kanyang buhay, puspos talaga ng Espiritu. Yan ang number one model natin, ang ating Panginoong Hesukristo. At nais din niya na inaanyayahan tayo na tunay na gayahin natin siya, tularan natin siya. Kasi nakita naman po natin ang pagiging matapat na ating Panginoon. Makita po natin yung kilos ng Panginoon. Makikita po natin talaga kung paano na sa kanya, sa pagpuno ng Banal Espiritu sa kanya ay makikita natin isang magandang halimbawa na talagang ipamuhay natin. Di ba? Sabi po nga nung lagi tayo nagpe-pray na sabing gano'n, hangad natin sinasabing Christ-likeness. Gayahin po natin ating Panginoon. Dahil tunay na siya ay tunay na isang model, isang halimbawa na dapat tularan. At sabi po nga doon sa pagiging model niya, sabing gano'n, Jesus was born of the Holy Spirit. Pinanganak po siya, lalang ng Espiritu. Di po ba siya pinagbuntis ni Mama Mary na kung saan talagang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Lalang siya ng Holy Spirit, banal na Espiritu. Sabi po dun sa pangalawa, Jesus was filled with the Holy Spirit. Nga sinasabi, puspos po siya talaga ng banal na Espiritu. At talagang napakasarap talaga na makikita natin isang halimbawa na talagang puspos ng banal na Espiritu. Kaya marami po tayong dapat natularan sa ating Panginoon. Sabi niya, Jesus was led by the Holy Spirit. Pinangungunahan po siya ng banal na Espiritu. At sabi po doon, Jesus was anointed by the Holy Spirit. Talagang makikita po natin, given talaga ating Panginoong Hesus na siya pinahiran ng banal na Espiritu. Sabi po doon sa isa pa, Jesus did miracles by the Holy Spirit. Diba? Gumawa po siya ng maraming himala sa pamumuno din po ng banal na Espiritu. At at isa pang sinabi dito, Jesus offered himself as a sacrifice by the Holy Spirit.
Alam naman po natin na ang buhay na ating Panginoong Hesus, inalay niya bilang sakripisyo upang tayo lahat ay matubos sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoong Hesus. At sabi po dun sa second slide, Jesus was raised from the dead by the Holy Spirit. At sa pag-alay niya po ng buhay sa atin, namatay po siya at muling nabuhay sa ikatlong araw sa pamagitan din po ng banal na Espiritu. Sabi po gano'n. Jesus breathed the Holy Spirit on His disciple. Ito na nga po yung sinasabi na hiningahan ng banal na Santo Espiritu, hiningahan niya sa pamagitan ng Holy Spirit ang lahat ng mga disipulo niya. At sabi pa po doon, Jesus baptized believers into the Holy Spirit. Tayo pong mga mananampalataya kanyang binabasbasan. Ano po ba pag tayo nababasbasan ng Holy Spirit? Nagkakaroon po tayo ng speaking tongues. Talaga naranasan po natin yung presensya ng Lord sa buhay natin bilang mananampalataya. Sabi nga po dun sa Gawa 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At sa lahat po talaga ng mga teaching sa Holy Spirit, makikita po talaga natin. No? Pag tatanggapin po natin yung kapangyarihan, pag ang Holy Spirit talagang tunay na bababa sa bawat isa sa atin. At sabi po doon sa isa pang slide, supernatural life starts with supernatural birth. Yung kakaibang buhay, nagsisimula po sa kakaibang pagsilang. Sabi po doon, flesh gives birth to flesh, but the spirit gives birth to spirit. At doon po makikita po natin sa John 3:6. Ano po yung sabi sa John 3:6? Ang taong pinanganak sa laman ay laman, at ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. Nakita naman po natin ang pagsilang ng ating Panginoon talagang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sabi ganoon doon sa John 10:4-5. Sabi ganoon. Tagalog po lagi binabasa ko sa mga aklat na ito eh. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala lang kanyang tinig. Verse 5, hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Talagang ang ating Panginoon ay isang napakababuting pastol. Siya po yung talagang halimbawa talaga na kung saan sa pangunguna niya talagang makikita po natin talaga yung tupa. Tayo po talaga, kaya po tayo sumusunod dahil alam po natin yung sinusundan natin, di po ba? Hindi tayo sumusunod sa ibang mga katuruan, kundi ang tunay na sinusundan lang natin ay ating Panginoon. Sabi nga po, si Jesus ang ating mabuting pastol. Siya po yun. Kaya sabi po dun sa next slide, mabilis po ba ako? Naintindihan po. Medyo mabilis talaga ako magpaliwanag eh. Sabi, leading. Okay lang po, Teped. Okay. Leading follows stealing. Yan. Yung ang pangunguna daw po sinusundan ng pagpupuno. Sabi nga, we will lead by whoever we are filled with. Di ba po, ang sinusundan talaga natin, ang ating banal ng ating Panginoong Hesus, kaya naman tayo ay napupuspos din ng banal na Santo Espiritu dahil lang sinusundan talaga natin ating Panginoong Hesus Kristo. At sabi po dun sa sinasabi niya na mabilis yata yan na. Ayun. Sabi po doon, so instead of seeking God's leading, we should focus on being filled with God. Ibig na sundan sundan po natin yung pangunguna ng Panginoon. Ang lagi daw po natin i-focus, yung pagtuunan daw po natin ng pansin, yung kapuspusan ng Diyos. Yun po yung hangarin natin na tayo ay mapuspos, mapuno ng ating Panginoong Hesus Kristo. Next slide po. Sabi ganon,
Relationship before revelation. Pakikipag-ugnayan bago kapahayagan. Sabi nga, the Holy Spirit leads us into the Father's purposes and plans. Sabi nga, talagang ang Holy Spirit po ang ating sinusundan. Sabi lahat po kung ano po yung layunin, kung ano yung mga plano ng Ama, ang Holy Spirit po ang nangunguna sa atin. Talaga naman po lahat ng plano natin, di po ba pag mayroon tayong plano o ano pa mang bagay na gagawin natin, lumalapit tayo sa banal na sa atong Espiritu. Kasi yung po ang layunin ng Ama na tayo ay tunay na pangunahan ng banal na sa atong Espiritu sa mga gagawin natin, sa mga plano natin, dahil wala namang katagumpayan kung wala ang pangunguna ng Holy Spirit. Sabi gano'n. Sabi, He leads us through. Pinangunahan po tayo ng banal na sa atong Espiritu through Bible meditation. Di ba sabi po dun sa Joshua 1:8 na talagang wag po nating kaligtaang basahin ng aklat ng kautusan, pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Dahil alam po natin, pag tayo po nagbabasa ng Bible, naroon po talaga na ginagabayin tayo ng Santo Espiritu at nagkakaroon ng katagumpayan anuman pong mga plano natin, anuman pong mga bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. At yung pong nagkakaroon po tayo ng inner promptings, sabi. Hindi ko alam sa Tagalog yung promptings natin. Pero nagkakaroon po talaga ng ating kalooban na susunod sa ating Panginoon. And the still small voice. Ano po yung sinasabi dito? Talagang nagkakaroon po talaga na tayo man sa panguna ng Santo Espiritu, narinig po natin yung boses niya. Kung paano talaga pinapangunahan niya tayo, ano yung gagawin natin. Di po ba meron tayong mga bagay na minsan pinaplano natin o kaya may gagawin natin, di ba? Merong minsan na narinig tayong paalala ang Diyos na wag yan, ito ang gawin mo. Kaya talagang napakalaga yung pangunguna ng banal na Espiritu. Ano pa po yung sinasabi dito? True common sense. Talagang ating isip, sabi niya, yung ating talino. Ano po ba ang dapat nating gawin kung tayo may talino man? Kailangan pangunahan tayo ng banal na Santong Espiritu. Yung pagka-counsel ng iba, sabi niya, the counsel of others, pag tayo pinapayuhan na iba, kailangan din talaga natin yung pangunguna ng banal na Santong Espiritu. Hindi po bang pag tayo ba'y pinapayuhan, ito po ba'y tama o hindi? Siyempre, kailangan lead po tayo ng banal na Santong Espiritu. Yung mga bagay na nangyayari, mga circumstances, ganyan, talagang nalarasan natin na talagang ang kailangan natin sa buhay natin, yung pangunguna ng banal na Santong Espiritu. Sometimes, even through divine signs, yung sasabing divine signs, yung mga banal na signs, yung mga paalala, yun talagang kailangan natin. Next slide. Sabi din po, kasama po yan ng relationship before revelation. Sabi po dun sa 1 Samuel. Basahin ko lang po yung 1 Samuel. Sabi po dun sa 1 Samuel 36, balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbababatuhin siya dahil sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ay, ganun talagang pong tayo po pagka nagkakaroon talaga ng bigat, kaya mga bagay na talagang hindi natin kaya. Ano po ba ang dapat na gawin? Diba? Lumalapit tayo sa Panginoon upang palakasin yung loob natin, upang mapagtagumpayan anuman pong mga bagay na dumating sa atin. Sabing ganun. Kaya ang kalakasan at katagumpayan tunay na nasa banal na Santong Espiritu. Natulad nga po ni David nung nangyari yun na nakipaglaban sila sa labas, na yung kanilang pamilya pinasok, kinuha.
talagang ang mga tao nais siyang batuhin. Pero ang ginawa lang ni David talaga yung paglapit niya sa Panginoon at naramdaman niya, yung pagdulog niya kay Yahweh, naramdaman niya na siya pinalakas ng Panginoon. Sabing ganoon, sabi niya, this is the key to hearing the voice of God. Put greater emphasis on seeking God's presence in your life before you ask Him for anything. Sabing ganoon. At sabi mo nga talaga bago daw po talaga tayo maggawin ng lahat. Yung pagdinig po natin, yung susi daw sa narinig natin yung boses ng Panginoon. Lagi po nating bigyan ng emphasis. Hanapin po natin yung ating Panginoon, yung presence niya bago daw po tayo kung ano man po yung hinihiling natin talagang kailangan. Bigyan po natin ng focus pa rin ang ating Panginoon muna. At sabi po doon, sa next slide na tayo. Paano raw po? How can we led by the Holy Spirit? Paano raw po tayong pangungunahan ng Banal na Santong Espiritu? Number 1, allow the Lord first to fill you with His presence. Alam naman po natin, sabi niya, when fear, doubt, anxiety are overwhelming your soul, strengthen yourself in the Lord first. Talagang pag po tayo natatakot, may pag-aalinlangan, minsan nagkakaroon ng stress, talagang marami po tayong mararanasan. Talagang pinalakas lang po tayo talaga na ating Panginoon. Sabi po din sa 1 Samuel 28, sabi doon sa verse 5, nanginig sa takot si Saul nang makita niya hukbo ng mga Pelistio. Verse 6, nang sumangguni siya kay Yahweh, hindi sumagot si Yahweh kahit sa pamamagitan ng panaginip na sa pamamagitan naman ng Urim o ng propeta. Ano po nangyari doon? Talagang naranasan niya yung paglayo ng Diyos. Kasi nga po hindi siya sumunod, sabi gano'n. Talagang nagkaroon po siya ng takot, kasi nakita niya kung paano yung Filistia talagang sinusugod na siya. Pero sabing gano'n, pag po pala ang Lord hindi natin na pinakinggan yung kanyang salita, talagang hindi siya sasagot. Hindi yung napakalaga talaga po ng ating pagsunod sa Diyos. Sabi po sa number 2, be healed in God's presence as you seek Him. Alin ganun. Talagang kailangan po talaga natin yung hanapin talaga yung presensya ng Banal na Santong Espiritu na pangunahan tayo. Di ba sabi nga po dun sa nung ang ating Panginoong Hesus nakapako po siya sa krus. Ano po dun sa sinabi niya dun sa Luke 22, sabi pong ganon, Ama, kung loobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Verse 43, nagpakita sa kanya isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Dala ng matinding hinagpis siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malaking patak na dugo. Yun nga po sinasabi na ang Diyos talaga, ang Banal Santong Espiritu. Pero sabi nga po niya rito, di ba, wag yung kalooban niya ang masunod sa panalangin niya, kundi ang kalooban pa rin ng Ama. At alam naman natin na ang nagpalakas sa kanya ay ang anghel. Isa sa sinasabi sa 43, sabing ganon. Nagpakita sa kanya anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Yun sinasabi na talagang tayo po, mararanasan natin yung kagalingan sa pamagitan ng paghanap natin sa presensya ng ating Panginoon. Sabing ganon, ialaw po natin ang Holy Spirit talaga mag-comfort sa atin at palalakasin naman niya tayo, hindi lang sa ating physical, kundi lalo na po yung ating kalooban na talagang palalakasin ng ating Panginoon. Sabi po doon, the Holy Spirit, next slide po, the Holy Spirit leads
The Holy Spirit leads where the flesh does not want to follow. Sabi po doon sa Matthew 4, 1 and 2. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi at kaya't siya ay nagutom. Ano po yung maano talagang ang Holy Spirit po talagang dinadala tayo kung saan talaga na nais niya na tayo sumunod. Di po ba naranasan din talaga ng Panginoon yung magutom. Nagutom po siya rito eh. Pero ang talagang nagbigay sa kanya ng turo ng banal na Santong Espiritu, naranasan niya talaga yung pagsama ng banal Santong Espiritu. At sabi po dun sa number 3, po, under po ng papatayo, pangunahan ng Panginoon. Sabi niya, following the Holy Spirit means denying the flesh. Sabi niya, ano po yung sinasabi ito talagang, sabi, it means a detachment from material things and carnal interest. Ano po din, yung limutin natin yung ating sarili. Yung alisin, yung mga material na bagay, yung mga mahalay na naisin, alisin daw po natin yun. Kasi talagang, di ba po, ang pagsunod natin sa Panginoon, talagang lahat ng bagay, maging sa sarili mo, lilimutin mo yung sarili mo para makasunod ka lang sa banal na Santong Espiritu. Sabing ganon, it is usually involves giving up something good for something even better than God has waiting for those who are obedient. Pag sinusuko po natin minsan po yung ano pa yung magandang bagay, akala natin maganda na yun, pero mas pag sinuko natin sa banal na Santong Espiritu, mas magandang bagay pa, even better ang ibibigay ng Panginoon. Dahil yung po naghahantay na para sa ating pagsunod, mararanasan po natin talaga yung pangunguna ng banal na Espiritu. Ano pa po ba yung isang sinasabi dito sa slide na to na kung saan, kung paano po tayo pangungunahan ng Espiritu? Sabi doon sa number 4, ano yan? Get filled with the written word. Ano yan? Get filled with the written word of God. At dito pa makikita po natin sa 1 Chronicle 10:13. Namatay si Saul sapagkat hindi siya naging tapat kay Yahweh at sinuway niya ang kanyang mga utos. Sumangguni pa siya at kumakausap sa espiritu ng mga namatay na. Ano nakita po talaga natin dito, no? Haling gano'n, talagang ang nangyari kay Saul hindi siya talaga sumunod. Hindi siya naging matapat sa Panginoon. At talagang nakita natin na kung pag tayo sumusuway, talagang makikita natin na lahat ng ginagawa natin nagiging mali. Nagiging mali kasi nga po hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. Yung ginawa ni Saul na to, na ang salita ng Diyos hindi niya sinunod, tapos sumangguni pa sa mga espiritu ng patay. Kaya makikita natin talaga doon na hindi siya pinangunahan ng banal na Santong Espiritu kahit lumapit pa siya sa mga propeta. Sabing ganoon, give proper honor to the sword of the Spirit, His holy word, the Bible, if you want to hear the voice of God. So kung dais daw po nating marinig yung boses ng Diyos, ano pa sinasabi dito, na bigyang galang po natin yung tabak ng Espiritu. Ano po ba yung tabak ng Espiritu? Yung salita ng Diyos. Sabi po doon sa Efeso 6:17, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Napakahalaga po talaga yung salita ng Diyos. Kaya tayo po sa pagbabasa natin, nagiging gabay po natin yun yung banal na Santong Espiritu. Gumagabay po sa atin. Pinangungunahan po tayo kasi dahil sa kanyang mga salita, talagang sumusunod po tayo. Binibigyan natin paggalang, pagpapahalaga yung kanyang mga salita.
At kung tayo sumusunod sa kanyang mga salita, talagang pinangungunahan po tayo ng banal na Espiritu. Pag naging masuwayin po tayo, hindi po natin mararanasan yun. At sabi po doon sa number 5, kung paano tayo pangungunahan, sabi ganon, hear and heed, obey the voice of God. And pakinggan, unawain, sundin. Talagang napakalaga po. Sabi, hearing God's voice doesn't make you more spiritual. It's heeding, obeying His voice, the difference. Sabi po ganon. Sabi, hindi naman po talaga, hindi tayo talaga magiging spiritual kung sa voice lang, kundi yung pagsunod po natin sa kanyang boses. Yung sa kanyang tinig, pakinggan po natin to, di ba? Excuse me, sabi po doon sa John 14:26, sabi nga, ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo na Ama sa pangalan ko, ang siya magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat na sinabi ko sa inyo. Di ba napakalaga po talaga yung tinig ng ating Panginoon, yung tinig na banal na Santo Espiritu. Talagang ituturo po sa atin yung lahat ng bagay na tama, ipapaalalahanan tayo, lahat ng sinasabi niya. Kaya yun po ang dapat nating sundin talaga, yung tinig ng Panginoon. Yun ang ating sundin. Magkakaroon talaga tayo ng maayos na buhay, magkakaroon tayo ng maayos na daan, paglakad patungo sa Kanya. Kasi talagang napakabuti ng Diyos na po, talagang sinusugo niya at ang Espiritu Santo para tayo ay tunay na turuan at paalalahanan at gabayan. Kaya dapat po talaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Next slide. Ito po yung sinasabing the four voices. 4 na tinig. Alin po ba? Sabi niya, alin po ba dito ang inyong susundin? Pakikinggan. Which do you heed? Sabi niya. Ang number 1 po doon, yung voice of the Lord. Number 2 po doon, yung voice of the devil. Voice of other people. Your own inner voice. Ito po, makikita po natin talaga dito yung napakahalaga ng boses. Ano po ba yung dapat? 4 po to, pero ang pinakamahalaga talaga to, dito yung number 1. Yung voice ng Lord. Yung tinig ng Panginoon. Kasi pag pinakinggan po natin yung number 2, napapahamak po tayo. Hindi po tayo magiging maayos ang buhay. Nagkakaroon na po tayo ng tuloy na paglugmok sa kasalanan. Pag yun po ang pinakinggan natin, yung number 2. Yung voice of the devil. Yung number 3 din po. Although, meron naman po ding mga paalala yung ibang tao na alam nating maganda, pipiliin din po natin yung mga paalalang binibigay sa atin ng mga ibang tao. Yung tinig ng ibang tao. Ito po ba ay tama? Ito po ay naayon ba sa Lord? Ito po ba ay talagang magiging matuwid ako sa Panginoon? Kaya yung 4 na tinig na ito, talagang napakalaga po na talagang kung alin po dito yung dapat nating sundin at talagang itago sa ating buhay. Sabi nga, ito rin po isang kalaban natin yung own inner voice, yung sarili po nating tinig. Meron po talaga tayong ganyan, di ba? Minsan sinusunod natin yung sarili natin. Hindi natin sinusunod yung boses ng Diyos yung sarili po natin sinusunod natin Pero ang number 1 talagang napakahalaga dito, yung tinig ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Walang ibang pinakamahalaga. Although may maraming boses tayong maririnig, iba't ibang boses, ito nga po yung sinasabing 4 na tinig na alam naman natin kung alin dito yung pipiliin natin na magiging tuloy-tuloy tayo sa Panginoon at hindi tayo malalayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya napakalaga ng tinig na ating Panginoon. Nasa last slide na po tayo. Conclusion. Ayan. Excuse. Sabi po dun sa conclusion, the Holy Spirit speaks today. He leads. Diba po, nagsasalita sa atin ng Panginoon ngayon, ang Holy Spirit. Sabi ganun. Ngayon, nararanasan taga natin yung Holy Spirit. At tayo'y pinangungunahan niya.
Ano pa ba doon? Ang secret. The secret of hearing His voice and being led is by being filled with the Holy Spirit. Ito po yung napakalaga. No? Sabi, kailangan mapuno tayo ng banal na Santong Espiritu. Lumalim yung ating personal na relasyon. Going deeper in our personal relationship with God. Napakaan po, no? Ito po kung ating uunawain talagang makikita po natin sa ating mga sarili talagang nais ng Diyos na tayo talaga ay mapuspos, nais ng Diyos na tayo makilala siya personally. Ano po bang dapat natin ginagawa? Diba? Tinuturuan niya po tayo manalangin, tinuturuan niya po tayo magbasa ng salita, patuloy na bulay-bulay ng kanyang salita dahil alam po natin ang katagumpayan ay nasa kanyang mga salita. Na tunay na tayo'y mapupuspos na banal na espiritu. Sabi po doon, always obey His voice to be constantly sensitive to His leading. Lagi doon po natin sundin yung kanyang tinig. Huwag na tayo makinig ng ibang tinig. Ano po ang tinig niya? Alam natin na ang talagang hangarin natin yung pakinggan yung tinig lang ng ating Panginoon, yung tinig na banal na Santong Espiritu. Maging sensitibo po tayo sa kanyang pangunguna. Dahil alam naman natin maraming ginagawa ang kaaway kung paano rin po tayo mapalayo sa Panginoon. Gumagawa din po, kaya din po niyang gayahin ang boses ng Panginoon. Kaya minsan maging sensitibo po tayo. Ito po ba ay ang tinig po bang ito ay totoong sa Panginoon o totoong igagabay tayo sa tama? Yun po talaga, maging sensitibo po tayo sa lahat ng bagay na yun. Kaya talagang ang banal na Santong Espiritu, ang hangarin nating manguna sa atin kasi kung papangunahan tayo na iba pang bagay, malalayo tayo sa Panginoon tulad ni Saul na napalayo dahil hindi po siya sumunod sa mga salita ng Diyos. Napakalaga po talaga yung salita ng Diyos, yung kanyang tinig na mapapakinggan natin. At patuloy na yung sabing gano'n, maging malalim talaga. Sumunod, lumalim. Talagang sabi nga po nung turo ni Pastor nung last Tuesday na sabing gano'n, yung lagi daw po magbasa ng salita. Kasi talagang yung kaaway papasok yan eh. Kung di po tayo magbabasa, kung di po tayo mananalangin, napakahalaga po ng mga bagay nito na kung saan minsan, madalas, hindi lang minsan, nane-neglect po natin to, yung manalangin at magbasa ng salita ng Diyos. Ako po personal na nasaktan din po dito. Talagang nagkukulang po ako sa mga bagay nito. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, wag po tayong lumayo, kundi ang isipin po natin ang tunay na paglapit sa Panginoon at maging sensitibo tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng boses na narinig natin. Alam naman po natin kung ito ay sa Panginoon dahil ito po'y dinadala tayo sa matawid na buhay, sa maayos na buhay, sa maayos na dapat na lakarin, di ba? Sabi po nga dun sa Psalms, sabi gano'n, ang kanyang tinig po yung siya po yung ilaw natin na tanglaw sa ating mga landasin. Ano po yung Psalms 119:105 po yata yun. Hindi ko lang nakuha kagabi. Pero yung po ang talagang naisin natin lagi ang magpatuloy tayo sa paglakad sa ating Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Banal na Santong Espiritu, salamat po o Diyos sa iyong tinig sa pangunguna po sa amin. Dahil alam po namin na kung ikaw ang nangunguna sa amin at lagi naming hahangarin to, matawid na buhay, maayos na buhay, ang siyang mararanasan namin sa aming paglapit sa iyo. Tunay nga po, O Diyos, lalo ngayon na nalalapit ang aming anointing, Lord, maging handa kami physically, mentally, spiritually, at lagi namin asamin ang pangunguna mo, ang pagpusus mo sa amin, ang banal na Santong Espiritu na siyang lagi namin hangarin, na siyang manguna sa amin. Dahil alam po namin, told na yung sinabi, na apart from you, we can do nothing. Wala kami magagawa, kundi mo pangungunahan ng buhay namin. Kundi ka ang siyang maglilid sa amin kung saan pa kami dadalin sa mga tamang landasin ng aming buhay. At patuloy na katagumpayan ay nararanasan namin
dahil sa iyong pangunguna sa amin. Banal na Santong Espiritu, salamat po ng maraming marami. We give you honor, we give you praise, we give you reverence, Holy Spirit. Dahil alam po namin, Banal na Santong Espiritu, mahal na mahal mo po kami. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami iniiwan. Maraming salamat sa Banal na Santong Espiritu sa pangunguna mo sa buhay namin. Ito po ang aming dalangin na may papurit pa salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.